sanlibutan na dapat mong paningin upang ika'y matanglawan. Kadiliman ng iyong bayan, ang munting inilawan ay dapat na masilayan. Pagniningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Kain mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang. Pagniningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Yes, salamat sa Diyos. Praise God. Check po natin ating sound, mga kapatid. Okay, praise God, praise. So, meron na po ba? Salamat sa Panginoon. Pagpalang gabi at mapayapa sa atin pong lahat. Muli pong sumasa atin ang live na pagbubulay ng salita ng Diyos. Layunin po nito ay ang ihayag ang salitang katotohanan batay sa salita ng Diyos dito po sa banal na kasulatan. At sumasa atin muli sa oras na ito ang programang ito sa layunin po na paglingkuran kayo, paglingkuran ng ating Panginoon. Umaasa po na lagi tayong gabayan, tulungan, pangunahan ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga pagtatalakay. At tatalakayin po natin ang mga mahahalagang bagay. Dito po ay sinisikap po natin na anumang mga katotohanan ay yun ang atin lamang pahayag at umaasa na kayo man ay matutulungan sa munting kamalayan ng salita ng Diyos. Sa atin po o sa akin lang po, wala po ako. Ang Diyos po ang nagtuturo sa akin. Ang Diyos po ang nagtuturo sa buhay ko, at kung ano man yung natutunan ko, yun ay galing sa Kanya at hindi mula sa sarili ko. Salamat po sa Panginoon dahil bigyan tayo ng pagkakataon na mapaglingkuran ang Panginoon. Kayo man ay dalangin ko na nasa mabuting kalagayan. Abutin po kayo ng tinig ng Diyos sa pamamagitan po ng ating programa. At kailangan po natin na pakinggan ang salita ng Diyos dahil sa buhay po natin, hindi po sapat na mabuhay lamang tayo sa mundong ito na gaya ng ating kaugalian. Araw-araw tayo po ay kumakain, nagtatrabaho,
natutulog, or hanggang doon na lang po. Huwag naman po na gano'n na lang ang ating buhay. Dahil lahat ng yan, bagay lamang po yan na narito sa mundo. Pagka tayo po ay umalis dito, ay hindi po natin mapapakinabangan yan pagdating po sa kaligtasan. Kaya mahalaga po na samahan natin ang paglilingkod, samahan natin ng pagganap o pagtupad ng kanyang banal na kalooban. At sa gayon po ay magkaroon man lamang ng kabuluhan ang ating mga araw o mga buhay dito sa mundo. Sapagkat ang buhay nga po natin ay napakaikli. Sinasabi nga po sa aklat ng Hebreo sa Akayin mo ang mga 9 talata ay 27, sinasabi roon, mga minamahal natin, ganito ang nasusulat. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya dito maliwanag na pagkatapos ng kamatayan ay wala nang ibang kasunod pa kundi ay ang paghuhukom. Kung ang iba ay nag-iisipan na kung ano man ang pwedeng mangyari sa isang patay na magkakaroon pa ng pag-asa kung sakali mang hindi niya nagawa yung kanyang dapat na gawin nung siya'y nabubuhay, ay maliwanag sa sinasabi rito na wala ng pagkakataon para halimbawa itama man yung pagkakamali, wala ng pagkakataon para baguhin ang buhay at magkaroon ng kasaysayan sa mata ng Diyos. Sapagkat ang pagganap ng kalooban ng Diyos ay hindi po sa panahon na ang tao ay patay na. Dapat sapagkat yun po ang hangganan ng ating paggawa. Kaya nakasulat sa aklat ng Apokalipsis 14 talata 13, pag namatay, nagpapahinga na sa kanyang mga gawa. So wala na siyang pagkakataon pa para itama yung mali o gawin yung hindi nagagawa o yung mga pagkukulang natin sa mundong ito ay mapunan sa panahong patay na dahil wala na pong kasunod kundi ay ang paghuhukom. Kaya nga, sabi sa panalangin, gawin ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon dito sa lupa. Kaya kailan yon? Habang nabubuhay tayo dito sa lupa, doon natin gagawin ang kalooban ng Diyos kung paanong ginagawa ito doon sa langit. So, salamat po sa Panginoon dahil kaya nga sabi ko sa inyo, kinakailangan po ang tao ng tao ang salita ng Diyos. Alam nyo, kung may panahon po tayo sa ating mga buhay para magtrabaho at kung minsan nag-overtime pa, nagdo-double time pa ang tao, magtrabaho dahil sa kapag kinabangan dito sa lupa, pagdating po sa salita ng Diyos, ang tao po ay napapagal, madaling makaramdam ng pagod, madaling makaramdam ng pananawa, or para masasabing ang tao ay nahahabaan sa oras pagdating sa gawa ng Panginoon. Isamantalang ito po yung pinakamahalaga na gawin ng tao, yung kalooban ng Diyos, sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos, sabi nga sa aklat ng Lucas, sabi roon sa salita ng Panginoon na ito ang mahalagang bagay na dapat piliin sapagkat ito ay hindi aalisin sa atin. Yung dulot ng salita ng Diyos, kapag ito'y tinalima at sinampalatayanan, magkakaroon ng tao ng buhay na walang hanggan. At kayamanang hindi na masisira at walang kasiraan o walang hanggan. Di tulad sa mundong ito, kahit na ano pang gawin natin ditong pagsusumikap, kahit na anong gawin natin ditong pagdudubul time, overtime sa trabaho, hanggang dito lang po talaga yan. At hindi po yan natin mapapakinabangan pag tayo namatay. Alam nyo kung sino lamang makikinabang dyan? Yung maari mga anak o mga kamag-anak o yung mga maiiwan sa makatuwid. Yung pinagsikapan mo, hindi mo siya madadala. Maliban kung naglilingkod ka sa Diyos. Dahil lahat ng ginagawa mong pagpapagal bilang isang lingkod ng Diyos
ito'y convert ng Diyos na kayamanan mo sa langit. Kaya pag namatay ka na isang lingkod ng Diyos at ginagawa mo ang kanyang kalooban, maging kayamanan mo yun sa langit. Kaya ang kaibahan, dahil ito po ay madadala mo. Ano po? Dahil magiging kayamanan mo nga sa langit. Kaya nga doon iniimpok. Pero yung hindi naman naglilingkod sa Panginoon, yung magiging kayamanan mo na naimpok dito sa lupa, hindi mo siya madadala kahit sa libingan. O kaya halimbawa, kahit sa paruroonan, hanggang doon lang, mabubulok pa. Ano po? Kaya luging-lugi na nga po tayo, pagod na tayo. Marami na tayong mga tiisin, paghihirap. Tapos, hindi pa natin mapapakinabangan yung ating ginagawa. Pag namatay, wala na po. Napakasayang ng araw at oras na mayroon tayo. Kaya, dahil sa napakaikli ng buhay, tinakda sa tao, ang mamatay na minsan, mga minamahal, minsan lang po yung kamatayan, ay samantalahin na natin. Dahil pagkatapos ng lahat, hindi mo na maibabalik pa. Ano po? Hindi mo na magagawa pa yung bagay na napabayaan nating gawin nung tayo nabubuhay. Kaya yung panghihinayang sa oras na bawian ng buhay, nandoon Bakit? Dahil yung panahon na dapat ginawa na natin, ang kalooban ng Diyos ay hindi natin nagawa. So, sino pong may kasalanan? Sino pong may pagkukulang? Hindi po ang Diyos ang may pagkukulang doon, kundi ang tao. Kaya salamat po sa Panginoon sa ating patuloy na pagsusumikap na tayo po ay tinutulungan at ginagabayan ng Diyos at binibigyan din po natin ng pagkakataon para magawa yung kanyang layunin, yung kanyang mga utos. Yun po ang isa sa napakahalaga. Mabubuhay tayo sa tinapay, Mateo 4:4, mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Balanse po dapat ang buhay ng tao. Huwag lamang yung puro tayo sa mundo, nabubuhay dito lang sa mundo, kumakain. Ating katawan ay binibigyan natin ng pagpapahalaga, source, kung paano ito mabuhay, pero yung kaluluwa natin napabayaan. Sa 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin ng Diyos din ang kapayapaan, ang inyong katawan, kaluluwa at espiritu. Ano po, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa at espiritu. Pero kung katawan lang po yung meron sa atin, wala yung kaluluwa, wala yung espiritu, so okay lang na magtrabaho ka ng magtrabaho, wala ka ng paglilingkod kasi katawan lang Pag namatay ng katawan, wala na. Totally wala na. Wala ka nang maalala, wala na. Tapos na lahat. Pero iba pag may kaluluwa. Iba kasi pag may kaluluwa ka at may espiritu. Dahil ang katawan lang ang mamamatay, pero yung kaluluwa mo tuloy, buhay pa rin yon. Yun yung dapat na ating alalahanin. Dahil ayon sa gusto ng tao, ang tao po ay mamamatay. Amen. Kaya, tinakda sa tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos nito ay ang paghukom. Walang purgatorio. Walang paglilinis na ginagawa pagkatapos ng mamatay. Ang paglilinis ng Diyos ay ginagawa yan habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, paghuhugas ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. Doon lamang niya ginagawa yung paglilinis. Pag namatay na, hindi na po yun. Kaya kailangan malinis ka na bago pa lang tayo bawian ng buhay. Sapagkat ang pamumuhay natin dito sa lupa ay hindi po para lamang sa ating sariling kalooban, kundi may layunin ang Diyos para luwalhatiin at parangalan at paglingkuran ang kanyang banal na pangalan. Yan po nakasulat sa aklat ng Isaias 47. 7, tama po ba? Isaias 47. Check ko lang po mga kababayan na po.
Pamahin po, hindi po 47. 43 ng Isayas, talata po ay dito po sa 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Ayon, yaong kanyang inanyuan, oo, yaong kanyang ginawa. Sino yon? Di tayo, na tayo, tinatawag ang wika sa kanyang pangalan, yaong kanyang nilikha. Para saan? Sa kanyang kaluwalhatian. Ano po? Sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang nakalagay eh. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos para magluwalhati sa Kanya. Hindi para lamang ay magpakasaya, gawin natin yung gusto natin, lahat ng gusto natin sa mundong ito. Hindi po ganun. Kapasalamat nga po pala tayo sa Panginoon, sa bagong bautisado. At sabi nga, pag mayroon ng wikang isang makasalanan na nagsisisi, ano po? Mayroong isang makasalanan na nagsisisi. Mga minamahal, ay nagre-rejoice ang mga anghel sa langit. Tandaan po natin kung bakit gano'n na lang ang kagalakan ng mga anghel sa langit. Pag mayroong naligtas, kahit isa man lang na kaluluwa na nailigtas, nagagalak ang mga anghel, nagdiriwang kumbaga. Bakit kaya sila masaya? Kung masaya ang mga anghel, mga minamahal, kung masaya ang mga anghel, ay lalo na po tayo. Ano po? Dapat lalo tayo man ay masaya din. 15 verse 7 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo na gayon din, verse 6 muna, at pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Nasasabihin sa kanya, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Ayon. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Kita niyo po, ano po? Nang mga katuwa sa langit. So mayroong kagalakan sa langit pag may makasalanan na nagsisisi. Bakit kaya? Hindi niya ba na iisip kung bakit natutuwa? Kasi pag ang isang taong makasalanan, once po yan ay nagsisisi, di ba may pangako ang Diyos ng kapatawaran sa mga kasalanan pag nagsisisi. Ano po? Pero hindi lahat pinatawad ng Diyos, kundi yung nagsisisi lamang at tumalikod sa kasalanan. Bakit ang langit ay mayroong tinatawag na kasayahan? Alam naman natin na mahalaga tayo sa Diyos. Pinili na niya tayo, kumbaga, bilang nilikha tayo ng Diyos, pinili tayo. Mas parang higit na mahalaga tayo sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang tao ang tinutukoy ko. Higit sa hayop, higit sa puno, sa alinmang nilalang ng Diyos. Kaya nga, lilipulin lahat, susunugin ang mga bagay dito sa mundo, mga gawang nasa lupa at yung lupa. Pero yung tao, mga minamahal, mahalaga sa kanya. Kita nyo, sa dami ng nilikha ay tao ang ibig niya makapiling sa kanyang kaharian. So nangyari kasi nito, di ba, nabawasan nga yung mga anghel sa langit dahil nga ano sa nangyari na si Lucifer
ay nagrebelde laban sa Diyos. Nabawasan po ang mga anghel sa langit. Nabawasan sila. So ang nangyayari po diyan, kung sino yung mailigtas, sino yung makasalanan na nagsisisi, di ba? Sila po ay magkamit ng buhay na pangako ng Diyos. Magkamit ng buhay. At kapag ka sila ay naroon sa kalagayan na mayroong buhay na walang hanggan, ganito kasi ang sinasabi, sa Mateo, tingnan ko lang kung tama ako, 22, talatang 28, 22 verse 28, sa pagkabuhay ngang mag-uli, sino kaya, talatang 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Tignan nyo? Sa pagkabuhay na mag-uli, wala nang mangyayaring pag-aasawa. Dito lang po yan sa lupa Magiging gaya ng mga anghel sa langit. Walang asawa. Kaya hindi sila madadagdagan, doon. Kung walang maliligtas, hindi sila madadagdagan. Nakukuha po natin. Kaya, iisipin natin, bakit ganun na lang katuwa ang mga anghel? O yung nasa langit, pag may isang makasalanan na nagsisisi. Yun pala, kapag ang isang makasalanan na nagsisisi at tinamo yung buhay na pangako ng Diyos, yung makasama ka sa kanyang kaharian at mayroon kang buhay na walang hanggan, yung pala sa pagkabuhay na mag-uli, ang mangyayari ay maging gaya ng mga anghel sa langit. Tingnan nyo mga minamahal, mga anghel hindi nag-aasawa, kaya hindi sila dadami. Dito sa mundo, dadami ang tao nag-aasawa. Pero kahit anong dami ng tao rito, kung lahat naman ay hindi rin naman nagpapaka-Diyos, walang saysay. Kasi malilipo lang din. Pero may pakinabang pa doon sa taong makakapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Magiging gaya siyang wika sa pagkabuhay na mag-uli. Di na mag-aasawa, magiging gaya ng mga anghel sa langit. So imagine, kung maging gaya ka ng anghel sa langit, hindi ka na rin doon mag-aasawa. Ibig sabihin, kung mayroon pang maligtas, maging dagdag yun sa bilang ng mga kasamahan sa langit. Ibig sabihin, parang tao din, Tayo, pag marami, masaya. Di ba? Pagka mayroon tayong mga naging kapatiran na tagaganap o mayroon tayong nakakasamang mga tagaganap ng kalooban ng Diyos, masaya tayo. Nagagalak din tayo. Isipin nyo. Kaya ganun na lang sa langit. Nagagalak. Kaya sana, mga minamahal, ganun din ang damdamin ng bawat isa sa atin. Na pagkaroon mayroon taong naligtas, may taong nagpapaka-Diyos, natutuwa tayo. Opo, nagagalak tayo dahil ang Diyos man, ang mga nasa langit ay mga katuwa sila, yung nasa langit. Tulad nating binasa kanina. Salamat sa Panginoon. Kaya, yun, masaya na tayo, Isang kaluluwa, dalawang kaluluwa, o higit pa man, purihin ang Panginoon. Dahil gawa niya yung lahat na yan. Ginagamit man niya ang bawat isa sa atin para yung kanyang mga layunin ay mangyayari. Naging kagalakan na sa atin. Malaking kagalakan na sa atin na naging bahagi tayo ng layunin ng Diyos na matupad ang kanyang mga naisin. Mangyari o papangyarihin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, maging kagalakan dapat natin na maging kabahagi.
sa paggawa ng kalooban ng ating Diyos. Tandaan po natin sa aklat ng unang Korinto 15 verse 58 na inyong nalalaman na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yon. Hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Basahin niyo po yan, aklat ng unang Korinto 15 verse 58 na paggawa ng Panginoon, yun lamang yung may kabuluhan. Pag hindi gawa ng para sa Panginoon, sayang lang po yung oras at araw ng tao. Yung buhay pati, malaking sayang. Ano po, kahit pag-ano pa tayo kasikat, mayaman man tayo sa mundo, kahit sabihin na natin na kilala't kilala tayo ng tao, wala rin tayong kwenta sa paningin ng Diyos. Kailangan nating mabuhay ayon sa kanyang nais. Gumawa tayo, gawin natin ang kanyang mga gawa na ipinagagawa niya sa atin. Ito lamang ang may kabuluhan sa mata ng ating Panginoon. Ulitin po natin yung binasa natin. Ang ganda rito, sa pagkabuhay ngang mag-uli, may tanong kasi, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Marami talagang nangagkakamali pala talaga, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Ito pong pagkaalam ng kasulatan, mahalaga po ito. Maraming tao walang kamalayan kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kung kaya't iniisip nila na yung kanilang mga ginagawa ay walang problema o okay lang. Pero kapag ikaw ay nagbabasa talaga ng salita ng Diyos, doon mo malalaman na may mga bagay pala na hindi dapat gawin. Kasi ang tao nagkakamali dahil sa kakulangan ng pagkaalam ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Tayo napapaniwala, tulad ng ating tinapik na karaan. Tulad ng ating tinapik na karaan, tayo namulat tayo sa mga turo at aral na pinaniwalaan din naman natin sa kaunting panahon. Tulad ko, kaunting panahon. Tulad nung aral na nabasa natin na doon tungkol sa aral ng rosaryo. Alala niyo po ba? Sa aral ng rosaryo, yan po ay sabi nila na lahat daw ng nasa rosaryo ay nasa Biblia. Lahat daw ng nasa rosaryo. Alam niyo po ba yung rosaryo? Yung nagrosaryo. Lahat daw ay nasa Biblia. So, ang ginagamit nilang mga talata ay alam natin kung ano yung mga sinasabi doon. Katulad halimbawa, yung sinasabi nila na yung manalangin daw tayo kay Maria, yung tao, kay Maria, nasa Biblia daw. Katulad daw ng nasasabi doon sa aklat ng Santiago 5, talatang 16. Pero alam niyo mga gaya nating binasa, dapat may alam kayo sa nakasulat sa Biblia. Kasi pag hindi niyo alam ang nakasulat sa Biblia, maliligaw kayo, maniniwala kayo. Ano ba talaga nakasulat sa Biblia? Kung alam natin, hindi tayo kayang dayain ng sino man. Kasi alam nga natin yung nakasulat. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan. Anong dapat gawin? Dapat magkaroon tayo ng kaalaman, kamalayan. Kasi maaaring sasabihin nila at sasabihin na yan ay nasa Biblia po yan, Brad. Nakasulat yan. Lahat po yan ay nasa Biblia. Tingnan nga natin. Nung basahin po natin, ay napapatunayan natin na wala yung sinasabi nila. Wala, hindi nakasulat doon na may panalangin doon kay Maria. Wala po. Kasi yung binanggit sa Santiago ay hindi po kay Maria na nanalangin. Dahil ang ginamit na halimbawa ay si Elias. Na si Elias ay nanalangin na huwag umulan sa loob ng 7 taon. At hindi nga umulan sapagkat siya'y dininig ng Diyos sa kanyang panalangin dahil siya'y isang taong matuwid. Hindi po kay Maria. Hindi po kay Maria. Sa aklat ng Santiago yung binanggit 5 verse. Talata ba yun? Ang kasulat po Ayan, 5 verse 16. Pag binasa niya naman, yung kasaysayan ni Elias,
Wala po kayong mabasa na po. Kasi, di ba sa rosary, maghimaya ka Maria, puno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod ka pinagpala. Tapos sasagot naman, Santa Maria, inang ka ng Diyos. Santa Maria, ina ka ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan. Wala po yun eh. Yung binanggit doon sa rosary na yung part na yun, Santa Maria, ina ka ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan. Wala yun eh. Pero ang sabi nila, lahat ng nasa rosary ay nasa Biblia. Huwag po kayong maniwala doon. Huwag po kayong maniniwala na nasa Biblia. Sila lang po ang may sabi niyan. Pero pag kayo naman ay may tiyaga at talagang gusto nyong malaman ang katotohanan, pagka gusto nyo pong malaman ang katotohanan, basahin nyo po ang Biblia. Wala doon. Bakit? Sapagkat wala doon na manalangin ka kay Maria. Si Elias ay nananalangin, pero hindi naman kay Maria. Sa Diyos eh. Sa Diyos na nanalangin. Napakalinaw po. At si Maria po, matagal ng patay. Alam natin na ipinagbabawal ng Diyos ang sumangguni. Ang panalangin kasi ay isa sa paraan din po para sa pagsangguni natin sa Panginoon. At bawal na bawal po yan sa Panginoon na ang isang buhay sa sangguni sa patay. Ano po? Kaya yung pananalangin mo at pakikipag-usap sa isang patay na tao, kahit banal pa po yan, ano po? Yan po labag na labag yan sa aral ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Labag po yan sa aral ng Diyos. Pansinin niyo po, mga minamahal. Sabi nga sa kalanang, basahin natin ang aklat ng Isaias. Ganito ang sabi, para sa ikalilinaw po ng ating binanggit. Mga minamahal. Sa 8 talata po ay 19 ng Isaias. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu at sa mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Hindi baga sa mga buhay, dahil baga sa mga buhay, ay sasangguni sila sa mga patay? Ayon. Kaya, batay po sa salita ng Diyos, dito po sa ating binasa, kung ang dahilan ay dahil dun sa mga buhay, sasangguni ka sa patay, ay walang bagay na pinahintulot ang Diyos na gagawin nyo ng tao, lalo na kung bayan tayo ng Diyos. Dahil ang bayan ng Diyos, sumasanggunian sa kanyang Diyos at hindi sa mga patay na mga tao. Sa Diyos po dapat sumangguni. Sa aklat ng Deuteronomio 18 verse 11, nakasulat din po doon, na ganito po ang sinasabi, talatang 10 na po, huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway, o inkantador ng mga ahas
o nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Tingnan nyo. Maliwanag po, no? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal. Hindi naman sinabing tama eh. Hindi naman sinabing Panginoon okay yan. Karumaldumal nga eh. So karumaldumal pala sa Kanya, yung gagawin mo, ikaw ay buhay, mananalangin ka o sasangguni ka sa isang patay. Bawal po yan sa Diyos. Sapagkat ito karumaldumal, no? Alam mong karumaldumal, bagay na hindi katanggap-tanggap yan. Karumaldumal sa Panginoon. Ito'y karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Kaya kahit po sabihin natin, banal yun eh. Si Maria yun eh. Inaya ng Panginoong Hesukristo, Brad. Diba? Kapag ikaw ay nangliligaw, dadaan ka sa ina. Mga katwiran nila. Mga ganyang mga lumang mga pangangatwiran. Hindi po yan tanggap ng Diyos. Ganong katwiran. Yun po yung maling katwiran. So, hindi po, bawal po talagang sumangguni at manalangin sa isang patay. Ang patay po, walang kakayahan para duminig ng panalangin ng isang buhay. At alam natin na ang may kakayahan na duminig ng panalangin ng isang panalangin ng taong matuwid, gaya ni Elias, yun po ay buhay ha. Ang nananalangin ay buhay. Ang dinadalanginan din po, mga minamahal, ay hindi patay. Dahil ang Diyos ang dinadalanginan. So, ang mangyayari diyan, kapag nananalangin ka sa patay, sala yung iyong nilapitan. Walang response, walang tugon, walang solusyon doon sa hiling mo o panalangin mo. Isaiah 59:1, Diyos lang makagagawa, hindi mahina yung pakinig ng Diyos. Hindi umiksi ang kanyang kamay na hindi makarinig. Sa madaling salita, sa Diyos mo dapat isangguni sa kanyang kamanalangin at hindi kung kani-kaninong mga santo. Kaya yung sinabing lahat daw ng nasa rosary ay nasa Biblia, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ano po? Sa Bisaya, huwag nilang ipamugos. Ayaw nila pamugos ng ilang mga katuruan, mga tudlo nga ang mga tudlo nga walay kamatuuran. Walay kamatuuran mahitungod sa ilang mga gingong mga pamulong, mga pinulungang naakuno sa Biblia. Tanan nga gihisgutan sa rosaryo. Yung hisgot sa rosary nga Santa Maria ina ka ng Diyos, ipanalangin. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami o igampo mo kaming mga makasasala. Wala po yan. Wala po yan sa Biblia. Kaya huwag nilang ilagay sa Biblia yung, huwag nilang sabihin na sa Biblia yung wala sa Biblia. Ang tawag po doon ay pagsisinungaling. At yan po ay isang uri ng pandaraya na kung saan isinisinsay nila ang tao, inililihis sa katotohanan na kung ano talaga yung nakasulat, hindi yun ang kanilang mga sinasabi. Dapat, katulad nito, anong sinasabi? Pag sinasabing nasa Biblia, dapat mababasa mo sa Biblia. Hindi nga mababasa, kaya wala sa Biblia. Pag sinabi mong nandoon sa Biblia, tapos wala, yan tawag doon. Kaya nga sabi, ang inyong oo ay talagang oo. Nandyan. Ang hindi, hindi. Yung oo mo ay wala pala. Hindi pala, mali yun. Dapat ang inyong oo ay magiging oo, ang inyong hindi ay hindi, magiging hindi. Totoo, ibig sabihin totoo lang talaga, tapat lang. Pag sinabing oo, nasa Biblia ba yun? Oo. Ibig sabihin, mababasa. Pag hindi nababasa, ay hindi totoo yun. Yung oo mo, yun ay hindi. Bawal yan eh. Yung oo mo, dapat talagang oo. Pag sinabi natin, nagsasalita tayong katotohanan, narito po kami, ang amin pong dala dito ay katotohanan, ang sasabihin po na may katotohanan, tapos sasabihin mo, nasa Biblia po itong sinasabi ko, pag binasa mo sa Biblia, wala pala.
O, ibig sabihin, hindi totoo yung sinabi mong katotohanan. Kaya mayroong salitang tunay na katotohanan. Mayroong salitang peking katotohanan. Bakit? Wala talagang katotohanan. Sinabi lang niyang katotohanan, pero hindi talaga. Yun ang nakasulat. Kaya kalalabasan yan, pagsisinungaling na ang kalalabasan. Brad, malit na bagay lang yan, masyado mo namang binubutingting. Malit lang na bagay, kahit malit na bagay yan. Sa Biblia po, ang kasalanan wala sa laki o kaunti o maliit na kasalanan. Pareho po yung kasalanan sa mata ng Diyos na dapat pagsisisihan, dapat talikuran at hindi dapat ugaliin sapagkat ang ganyan po ang kaaway mandaraya. Sasabihin naman kaaway sa iyo, hindi naman masyado yan eh. Hindi naman masyadong mahalaga yan. Kaya okay lang yan. Hindi totoo yun. Huwag kayo maniwala sa ganyan. Kasi pag nasanay kayo, matuto na kayong magsinungaling, matuto na kayong manloko, matuto na kayo at sasabihin yung hindi naman masyado. Ganyan po ang tao. Maging tapat. Ang tapat sa kakaunti, tapat din sa malaki. Ang tapat sa malaki, tapat sa kakaunti. Ang isang taong tapat, kahit malaki o kakaunti, tapat talaga siya. Dahil sa lahat ng bagay, siya ay tapat. Mapagkatiwalaan siya sa maliit, mapagkatiwalaan din siya sa malaki. Amen? Yun ang dapat na ugaliin. Kasi, ang ating mga bibig, nagsasalita yan kung ano yung laman ng ating puso. Ano po? Kapag mayaman ang puso mo sa kasamaan, ang lalabas diyan, mga bagay na hindi katotohanan. Pero kung takot ka sa Diyos, ano po? Takot ka at ang puso mo'y matuwid sa harapan ng Panginoon. Takot kang magsalita ng isang bagay na hindi katotohanan kasi alam ng Diyos yun eh. Alam ng Diyos yung puso mo. Pagka nagsasalita ka ng hindi katotohanan, mananagot ka sa Panginoon. Matthew 12 verse 36, 37. Check niyo lang po doon kung tama ako. Kasi dire-diretso na po tayo. So dito po mapapansin natin mga minamahal, marami po sa mapanahon ngayon na nagsasabing mga Kristiyano pero marami silang kinakaligtaan o binabaliwala. Yung malilit na bagay sa kanila, sabi nila, hindi naman yan masyadong mahalaga kaya okay lang yan. Hindi totoo yun. Hindi po. Kung kailangan talaga maging tapat, tapat tayo. Kahit maliit pa yan, kahit hindi mahalaga, ganong mahalaga. Mahalaga yan pero hindi gaano. So bahagi rin po siya ng mahalaga. Parang ganito, lalong mahalaga. At mayroong mahalaga at lalong mahalaga. So pareho pong mahalaga yan. Yung isa lang malalong mahalaga. So tinuturuan tayo ng Diyos sa tamang paraan kung paano tayo mamuhay. Hindi sa mga bagay na mayroong kunting kasinungalingan o may kunting katotohanan. Sa Diyos, ang mali, mali. Ang tama, tama. Nananatiling tama ang tama. Hindi mo pwedeng sabihin ang tama ay mali at hindi mo rin pwedeng sabihin ang mali ay tama. Sa mata ng Diyos, pagka sinabing tama, tama ay talaga yan. Pag sinabing mali, mali talaga yan. So, kahit po sabihin na natin kaunti, huwag po nating payagan. Maliban na lang siguro kung nakakalimot ka. Nakalimutan mo, hindi mo sinasadya. Tapos na-realize mo, di pala yun. O, alam naman ng Diyos yun, hindi mo sinasadya isang bagay. Alam naman natin na hanggat hindi naman natin gusto ang isang bagay, hindi naman ibig sabihin, ibibilang na tayo ng Diyos sa isang taong masama. Matuwid nga ang puso mo, ayaw ng kalikuan. Katulad ni Job, humihiwalay sa kalikuan, kasalanan, kasamaan. Ganon din po tayo. Kaya yung sinasabing, lahat ng nasa rosary ay nasa Biblia. Huwag kayong maniwala doon. Kasi, wala sa Biblia yung Santa Maria, inaka ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Wala. Sila lang may sabi niyan. Ang nasa Biblia ay yung pagbati ni Elizabeth at nung anghel. Yun, walang panalangin na nangyayari doon. Wala po. Kaya huwag kayong maniwala, ulitin ko, na nasa Biblia, lahat ng nasa rosary. Wala po. Inano lang po na, naalala ko sa panahon ni Elias eh. Sabi, si Elias, may taong matuwid, ay dininig ng Panginoon
nung kanyang idalangin na huwag umulan. Sabi doon, huwag umulan sa loob ng 7 taon ba? Nagkakamali. Sa 17 ng hari, verse 1, ito ang sabi, at si Elias na Tesbita, nasa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi. Ayon. Tingnan, balikan ko lang po yung aklat ng Santiago, 5 verse 16. Mayroon ako i-check doon, baka may mali akong nasabi. 17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. At siya nanalangin sa buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng tatlong taon at 6 na buwan. Sorry po. Malikmata lang po yung aking nabasa. 7 taon yata nabanggit ko. Ayon. Yun po, tulad yan. Hindi natin sinasadya yan. Hindi naman natin sinasabing, yun ang nakasulat na talagang totoong-totoo. Kung talagang, hindi na natin yan babaguhin. Kahit na napatunayan 3 taon. So yun po, 3 taon. At sabi rito, 3 taon at 6 na buwan. Yun pala, 3 years and 6 months. Ayon. At muli siyang nanalangin. At ang langit ay nagbigay ng ulan. At ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Pansinin nyo, yung propeta na ito, na si Elias, isipin nyo po yung nangyari sa kanya. Ay pinaghandaan siya ng Panginoon ng inumin at saka pagkain doon sa kanyang pupuntahan dahil tagutom nga, At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng batis. Cheret, na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniuutos sa mga uwak na pakanin ka roon. Sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng batis Cherit na nasa tapat ng Hordan. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. At nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. O ngayon mayroon balita yata na magkakaroon yata ng El Nino. Hindi ko lang alam kung mangyayari o magkatotoo. Ang Diyos pa rin ang nakakaalam. So, maging handa lang po tayo kasi yung mga pangyayari na yan, kung ano man yung kalooban ng Panginoon, wala po tayong magawang laban dun sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin man natin kung mayroon siyang plano para magkaroon ng kaganapan yung tinatawag na tagutom, kakulangan ng supply sa pagkain. Kung yan ang isa sa way ni Lord para matupad o maganap yung kanyang mga salita na binanggit bago magkaroon ng kawakasan. So, kalooban niya ang maganap at hindi atin. Maging handa lang po tayo at tayo magpakatatag o magpakatibay, tayo maging tapat
sa Panginoon. So, yun po mga minamahal, kasi pag tagtuyo, marami apektado. Siyempre, yung pamumuhay at kabuhayan ng mga tao. Pero pag ang anak ng Diyos, ang anak naman ng Diyos ay may pangako ang Diyos eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto us. Kaya, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Dito po nagkagutom at kita niyo naman po kung paanong inalagaan ng Panginoon si Elias. Ano po, pinakakain. Isipin niyo po, walang pagkain siyang dala at walang pagkain din siyang iniimbak, pero dinadalhan siya ng uwak ng tinapay at laman. Isipin niyo, pinakakain siya ng Diyos sa gitna ng tagutom, sa gitna ng El Nino, kumbaga sa gitna ng walang ulan, ay pinakakain siya ng Diyos. Pero dumating din yung panahon, mga minamahal, dumating din yung time na natuyo pati yung batis. E paano na ngayon? Wala na pati yung batis na kinukuha na niya ng tubig. Ano po? Pero, ang pangako ng Diyos, hindi naman nagbabago. Anong sabi dito? Ikaw ay bumangon at pumaroon ka sa Sarepta, na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ng isang baong babae roon, napakanin ka. Tingnan nyo, mayroong inutusan ng Panginoon isang baong babae. Bakit? Bakit ba inutusan pa si Elias? Tingnan nyo, tuloy po muna natin bago natin himayin. Ang sabi rito, sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon at namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo, nadalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay ng iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa bunga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Sipin niyo po, yung pinuntahan pa ni Elias ay wala na rin pala halos makain at yung kanilang yung inabutan ni Elias ay last na lang pala. Pero bakit doon siya pinapunta ng Panginoon? Kita niyo po. Kita niyo po. Pinapunta niya siya doon sa isang, kung tutusin wala namang kwenta. Pupunta siya doon, mamamatay pa rin naman pala siya kasi last na po yun Kasi may gagawin ang Diyos. Sa halip si Elias lang ang iligtas niya sa gutom, pati yung babaeng baon na yon ay iligtas din ng Panginoon. Kita nyo. Pero kita nyo ang paraan ng Diyos. Hindi nyo maunawaan bakit kailangan pa si Elias pumunta roon na parang dagdag patuloy sa bigat. Dahil wala na nga makain, mayroon pang isang pakakainin. Pero kita nyo ang gawa ng Panginoon. Dahil kung kay Elias lang gagawin ng Diyos yun, may nakita si Lord doon na wala na rin makain. At siyempre, alam naman natin ang Panginoon. May mga plano na hindi talaga alam ng tao. Pero napakalawak ng isip ng Diyos. Dahil tagutom. Sali pa si Elias lang. Pwede naman ng Diyos gawin na yung batis hindi matuyo Ano po? Pwede gawin ng Diyos yon na hindi matuyo yung batis. Tingnan niyo po. Kasi, nung hilingin ni Elias, nabigyan siya ng inumin, ano ang sabi rito? Tuloy. Nasaan na ba tayong talata? Nawala tuloy tayo. Talatang 13.
At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na mag-uulan, na magpapaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Narinig niyo ba? Narinig niyo ba yung sabi nung propeta doon sa babae? Ay, magagawa naman pala ng Diyos. Ba't hindi niya ginawa kay Elias nung nandun siya sa Sarepta, doon siya sa Batis, doon siya nagtago? Pwede namang pananatilihin ng Diyos, nandun lang siya nagtago. Ano po? At hindi mauubos yung tubig kasi yung banga nga, hindi mababawasan yung langis doon sa banga. At ganon din yung harina. So magagawa pala ng Diyos. Bakit kailangan pa siyang pumunta doon sa babae? Una po kasi, mga minamahal, ang Diyos po kasi nanunubok din ng puso katulad ng babae. Ikaw ba naman? Kung hindi ka anak ng Diyos, natural, pipiliin mong sayo na lang at huwag mong ibigay sa iba. Ano po? Kasi kukulangin pa nga, kung para sayo kukulangin, ibigay mo pa. Pero nung makikita ang isang tao na hindi makasarili, bakit? Sa kabila ng tagutom ay mayroon pa rin siyang pag-ibig. Nakikita na siya karapat-dapat talaga na iligtas ng Panginoon. Alam niyo bakit? Kasi nakita sa kanyang puso na kahit kailangan niya ang isang bagay, meron siyang pananampalataya na pag ginawa niya, doon sa sinabi ni Elias, pag ginawa niya, ay mabubuhay siya. So nandun, nakita doon sa kanyang puso, mga minamahal. Kaya, binigay niyong kahilingan ni Elias. Nakikita niyo mga minamahal. Nakita niyo. Napakadakila ng Diyos. Tapos, yung babae, nung ibinigay, ang pinakain si Elias, ayun, nangyari. Inutusan ni Elias na ganito, kumuha ng ganito, lagayan, at hanggang sa, may lagayan pa ba, wala na. Kita nyo, kumain pati yung babae. So, dalawa na silang iniligtas ng Panginoon. Ano po? So, nakita ng Diyos na karapat-dapat talagang iligtas yung babae. Dahil ang puso niya, hindi naman siya makasarili talaga. No? Pinakain niya si Elias. Unang ang hiling inumin. Tapos, humirit pa. Kumbaga, pwede ba idala mo na rin ako ng isang subong tinapay, kumbaga, sabi doon. At umamin na yung babae. Wala akong tinapay. Ano po? At mayroon silang harina pero ito namumulot na siya ng patpat para igagatong sa huli ng lutuan at mamamatay na sila pagkatapos. Pero dahil mabuti ang puso niya at siya may pananampalataya, nakinig siya sa sinabi ni Elias. At yun nga ang nangyari. Anong nangyari? Iniligtas siya sa kamatayan. Hindi siya nawalan ng pagkain hanggang sa nagpapaulan ng Diyos. Ano ang aral dyan? Ano po? Nakaka-bless. Nakaka-bless. Kasi maraming tao na dahil po sa kakulangan ng bagay ay napipilitan ng mga taong pumili ng mga bagay dito sa mundo. Kahit na hindi na niya masunod ang kalooban ng Panginoon. Malungkot isipin, mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Marami. Pero kung ikaw anak ng Diyos, ay may pananampalataya ka na. Pag sinunod mo ang utos ng Diyos, may pangako ang Diyos sa atin. Hindi kanya pababayaan. Tandaan po sa panahon ngayon, ng ating panahon, na may mga kahirapan, may pangako ang Diyos dyan. Huwag tayong matakot. Magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos. Amen? God bless po sa mga kapatid. Nabibless lang ako doon sa kwento. Nakaka-bless. Hindi ko na hinabahan kasi ang ating oras po ay medyo ang ating signal. God bless po, brother Nanay Lusing, sabi niya amen. Kay brother Jan,
pinapapunta ni Lord siya doon. God bless po, Brad. Opo. Yun nga nangyari, ano. Salamat po sa Panginoon sa inyong pagtsatsaga at ganun din po kay Nanay Ana. Amen. So, nung papuntahin siya ng Panginoon, meron po ang Diyos na purpose doon. Hindi lang siyang ililigtas. Pati na rin po yung babae na ligtas sa gutom. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless po sa mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa patuloy niya na pagtawag ng mga tao upang maglingkod sa Kanya sa iba't ibang panig, sa bawat pamilya, angkan, bansa, wika at lahi. Tayo po ay maging kasangkapan nawa upang ang layunin ng Diyos sa buhay ng tao ay mangyari. Sa inyo pong lahat, maging masaya po tayo sa paglilingkod, maggalak, at patuloy na pagsunod sa Kanyang kalooban. At asahan natin lagi ang pangako ng Panginoon, magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless everyone. At ingatan at pagpalain kayo ng Diyos sa salitang inyong napakinggan sa gawin pong ito. Ito po ang live na pagbubulay ng salita ng Diyos.